Amador, hindi kami kaaway. Hindi kami kaaway. Wika pa ng isang lumantao na parang unti-unting linulusaw ng pagkapaso ang liig nito dahil sa bakos na banal na nakasakal sa liig nito. Mga salandig lang ang nais naming paslagayin. Dagdag pa niya. Ganun ba? Pasensya na. Pero parte na ngayon ang salanding ng aming pamilya. Kaya dapat ka nang mawala. Tugon ni Amador. Mga kabagis, umpisa ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Sa kasalukuyan na nagaganap, ay biglang nakarinig naman sila ng mga padyak ng mga kabayo na papatakbo ng mabilis papunta sa kinalalagyan nila. Samantalang tatakbo pa sana noon ang dalawang sulibnan na ginalusan naman si Silvino at Isagani. Ngunit mabilis na inapakan ni Silvino ang batok noon sa kanyang pagtakbo at sumubsob ulit yun sa buhang inana. Pagkatapos ay tinalon naman ni Isagani ang isa dito. Sabay subsob din ng isang sulubnan sa buhang inana. At habang ginagawa yon ng dalawa, ay paparating na nga ang mga nakakabayo sa kanilang kinalalagyan. At di naman nagtangka sina Amador na magtago pa dahil kung mga kalaban pa ang mga paparating, ay may nakalaan na rin lang silang plano para dito. Mabilis na nagsitakbuhan ang mga kabayo na may mga lulan na tao sa kanilang paligid na parang hindi naman nagulat sa mga katauhan nila Lucero at ng mga lumantao na mga aswang nga. Ibig lang sabihin noon ay kilala din sila ng mga ito. At nang makilala naman yun ni Lucero at Amadora sa pagkakasilay nila sa kanilang muka sa pagdating ng mga ito sa tabing dagat. Mga lumantao rin ang mga yun. Ibig sabihin ay mas dumami pa ang kanilang kalaban. Humanda naman nun si Lucero at wala nang salisalita pa. Agad na bigla ang kumilos ito ng mabilis at sinunggaban ni Lucero ang isang lumantao na kasalukuyan palang nakasakay sa kabayo. Tumaob sila ng sabay sa buhang inana habang hawak-hawak na ni Lucero ang liig nito. Ngunit, Senyor Lucero at Senyor Amador, hindi kami kaaway! Sigaw naman ng isa pang nakakabayo. Nang makita niyang papatayin na ni Lucero ang lalaking itinaob nito mula sa ibabaw ng kabayo. At habang nagaganap naman yun, ay kalong naman na ni Kael si Isla sa kanyang mga braso. Habang nakaupo sa buhang inana, halos napahiga na nun si Isla sapagkat paralisado pa rin ang katawan nito. Ngunit paunti-unti ay naigagalaw naman niya ang kanyang mga daliri. Hindi ako naniniwala. Tanggalin niyo ang paralisa sa katawan ng kapatid ko. Kung hindi, ay papatayin namin kayong lahat dito! Tugon ni Lucero sa nagsalita na nakasakay sa kabayo. Habang nakatutok pa rin ang malapunyal nitong kuko sa dinakma nitong isang lumantao. Nagigil pa rin si Lucero dahil sa nakita niyang may nangyari nga sa kapatid niya. Kaya nga gumalaw na siya agad ng walang sabi-sabi dahil gusto na niyang patayin lahat ng lumantao na makikita niya. Lucero, huwag kang magalala. Tatanggalin namin ang pagkakaparalisa ng iyong kapatid. Tugon ng kausap ni Lucero. Sabay baba nito sa kabayo at konting pag-aapura na lumapit kay Isla. Nakalong-kalong nga ni Kael. Ngunit bago pa man makalapit yon, mabilis na kumilos naman si Isagani habang nasa unyo nga ito ng malalobong tao. At tutok niya nito ng matatalas niyang kuko sa lalaki na lalapit kay Isla. Huwag kang magkakamali sa gagawin mo.
Kung hindi, dito ay uumpisan na namin ang pag-ubos sa angkan nyo. Uwi ka naman ni Isagani. Ngunit sumagot naman ang lalaki ng, kung hindi mo ako hayaang makalapit kay senyora, hindi ko matatanggal ang lason sa kanyang katawan. Tumayo naman noon si Lucero sa narinig niya at bitaw niya sa lalaking hawak niya na di rin kalayuan kina Isla. At Isagani, uwi ka niya. Sabay lingon naman ni Isagani at tumangulang naman si Lucero na parang pagpapahiwatig kay Isagani na hayaan na ang lalaki na makalapit kay Isla. Kaya naman ibinaba na ni Isagani ang kanyang kamay upang alisin ang pagkakatutok ng kuko nito sa leeg ng isang lumantao. Lumapit naman noon yung lalaki kay Isla. Sabay lumuhod siya noon. Huwag kang magkakamali, lumantao! Wika pa ni Amador sa isasagawang pag-alis ng paralisa ni Isla habang sakal-sakal pa rin yung isang lalaki. Tumangulang naman noon ang lalaki. Sabay, hinga nito ng papaloob ng ilang beses sa kanyang bunganga na malapit sa mukha ni Isla. At dito ay lumabas sa ilong at sa bibig ni Isla ang kulay abong usok. At ang usok na yon ay pumasok naman sa bibig ng lumantao. Ganon yung nangyari. Para bang hinigop lang nung lalaki ang hininga rin ng isang lumantao kanina kay Isla dahil sa kakayahan nga nilang aswang bilang sulibnan. Pagkatapos nun ay agad nang nakakagalaw si Isla na parang walang nangyari at ang unang ginawa nito ay ang pagyakap na lang kay Kael nang walang imik. Ngayon ay medyo napatunayan na nga ng mga dumating na lumantao na hindi sila kaaway. Pero ano naman ang intensyon ng mga unang dumating na mga lumantao rin? Senyor Mikael, ikaw ba yon? Tanong pa ng nagpagaling kay Isla. Oo. Sagot naman ni Kael ng maikse. Tumayo naman noon ang lalaki mula sa pagkakaluhod. Pagpasensyaan mo na ang nagawa ng iba naming kapamilya sa iyong asawa. Ni kailanman ay hindi namin hinangad na kalabanin ang mga salandig at dalagit. At ang mga kamag-anak lang namin na mga ito, ang siyang mga pulpol na kayang gumawa nito. Uwi ka pa niya. Dito ay sumingit naman sa usapan si Amador. Anong ibig mong sabihin, lumantao? Tanong nito. Senyor Lucero at Senyor Amador at sa inyong lahat, kung gusto nyong maliwanagan o maklaro ang lahat ng mga pangyayaring ito, ay inaanyayahan namin kayo sa aming sityo at doon tayo mag-usap-usap at wala rin kaming pakialam kung papatayin nyo ang mga lalaking yan at ang dalawa pa naming kamag-anak na yon dahil matagal na namin silang itinakwil sa apelyido ng lumantao dahil sa pagpatay din nila sa aking ama. Uwi ka nito kasabay ng, ha? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ikaw ang anak ng yumaong si Senyor Alpino Lumantao? Nakikilala kita. Huwag kang magkaila. Paano kami magtitiwala sa'yo? Isa ka ring purong dugo ng lumantao. Tanong ni Amador. Hindi nyo naman kailangang magtiwala sa amin agad, Senyor Amador. Ang nais ko lamang ay ibahagi ang aking nalalaman sa kaguluhang nangyayari sa 6 na pamilya sa mas malalim nitong kahulugan, lalong-lalo na sa tangkang pagpatay sa inyong magkakapatid, pati sa mga salandig na dahilan ng pagkamatay ni Senyor Balbino Talagit. Uwi ka niya. Doon ay nanlaki ang mga mata naman ni Kael sa pagkabigla dahil hindi pa nga nila alam ni Isla ang nangyaring yun, ang pagkamatay ni Balbino. Napatingin siya noon sa kanyang ama
na parang nangungusap ang kanyang mga mata. Ngunit biglang lumitaw naman noon sa tabi niya ang Tiyo Silvino niya at sinabing, "Ipapaliwanag na lang namin ang lahat sa iyo, Kael, pag nakauwi na tayo." Wika nito. Natahimik naman noon si Amador dahil naging interesante nga ang sinabi ng lumang tao tungkol sa kaso ng pananambang sa mga kapatid nito. At nagkatingin-tinginan sila nung magkakasama at sa ilang sandali ng usapan sa gilid ng dagat, sumama nga ang mga dalagit at salandig sa mga lumang tao na dumating. Kahit hindi buo ang tiwala ng mga ito, pero isinantabi muna nila iyon sa kanilang isipan sapagkat may mga nais nga silang malaman pa sa mga nangyayaring kaguluhan sa 6 na pamilya. At bihag nila ang 3 natitira na nagtangka sa buhay ng mag-asawa. Sumama na noon ang mag-asawa dahil sa mga problemang kinakaharap nga ng kanilang mga pamilya na ngayon din lang nila nalaman. Mga nasa alas 12 na ng gabi nung narating nila ang sityo na sinasabi nila, at dahil sa halos pagod na ang lahat, ay pinili nilang ipagpabukas na ang mga bagay-bagay na dapat pag-usapan. Namahinga sila, ngunit hindi naman sila nagpabaya o nagpakampante hanggang sa pagsikat ng araw, sapagkat wala pa rin nga silang tiwala sa mga lumang tao. Sa bilis ng pagdaloy ng oras ay pagbangon na nga o pagputok ng araw. At sa ibang lugar naman tayo ng kwento. Naiwan nga sina Gregorio at Severino kasama ang mga salandig na gabunan. At bago pa noon ang pagputok ng liwanag ng araw ay sinimulan na nilang maglakbay gamit ang kanilang mga kabayo. Dahil nga sa inahabol din nila ang lamay ng kanilang bunso. Kaya nga sila pinaiwan ng 2 kuya nila. Diretso na ang mga yon sa Casagrande sa Victorias. Ngayon ay bumalik naman tayo sa Himamaylan, sa sityo ng mga lumang tao na sinasabi nilang nakasabulag din sa paningin ng mga tao. At eto nga ay ang Sitio Luno na pinapalibutan ng makakapal na kagubatan at halos palaging nalalambungan ng ulap. Nang habang nasa isang maliit na kubo noon sina Kael at Isla, sa paglusot ng liwanag ng araw sa maliliit na butas ng hinabing mga kugon bilang dingding ng kubo, ay tumatama ang liwanag sa mukha ni Kael at ni Isla. At nang maramdaman nila ang init nito, ay nagising na sila. Nakatulog na sila nang hindi nila namamalayan. At sa mga ilang sandali ng kanilang pagbangon, ay lumabas na sila ng kubo upang magbumog o maghilamos. Pero paglabas nila, ay nakita naman nila si Isagani na nakaupo sa isang bangko na parang nagbantay sa kanila ng buong magdamag. Senyor Mikael, Senyora Isla, gising na pala kayo. Tamang-tama, andun na sila. Mukhang pag-uusapan na nila ang misteryo ng mga kaganapan sa ating mga pamilya. Bungad na wika ni Isagani. Napalingon naman noon ang 2 ng di kalayuan sa kubong kanilang tinuluyan. At nandun nga sina Lucero at Amador at Silvino sa harap ng isang mesang kahoy sa labas na may mga upuan sa gilid-gilid nito na gawa rin lang sa pinagputol-putol na troso. Wala namang silong ang pwestong yon dahil sa malilim ang kinalalagyan ng mga upuan at ng mesa. At nandun na rin ang ilan sa mga lumang tao na nakatira sa sityong iyon. "Doon tayo, mahal.
wika ni Kael. Sabay turo nito sa isang banggera o kawayan na lababo na nasa labas ng parang ng mga kubo, na may katabing bato na parang may sariling bukal ng tubig o may nakapatong na banga o tapayan ng tubig. Sa Ilocano ay kambong, pero ang alam ko ay nanggaling din ang salitang to sa Iligay noon. Pumunta doon ang mag-asawa para siguro maghilamos o magmumog, habang inuumpisaan naman na ang pag-uusap ng mga kasama nila. Nang sandali pa ang lumipas, ay tumungo na ang mag-asawa sa pag-uusap ng tatlong pamilya: Lumantao, Dalagit at Salandig. Saglit, pakinggan niyong maigi ang pag-uusap na to, mga kabagis, dahil dito pa lang natin mabubuksan ang ilan sa mga sikreto ng kwento ng 6 na maestro. Kumbaga, amoy pa lang ng dinaing na isda yung mga naunang part natin. Wala pa yung solidong isda. Bahala na kayo, naiintindihan yan. Sa ganyan ko lang ikinumpara, para kwela. Sa kwento tayo. Sa pagbungad nga ng mag-asawa sa usapan, sa una nilang narinig na kanilang tinatalakay ay, anong ikapitong pamilya? Tanong ni Silvino. Senyor Silvino, kung tama ang aming hinala, sila ang may pakana ng lahat ng kaguluhan na to, dahil gusto nilang pagharian ang buong tubuhan ng 6 na pamilya. Gusto nilang mapasa kanila ito, at ang mangyayari ay papatayin natin ang isa't isa. Wika ni Erlan Lumantao. Ito yung kausap nila kagabi. Senyor Erlan, liwanagin mo nga ang iyong sinasabi para sa lahat. Tugon ni Senyor Silvino habang interesadong nakikinig ang lahat sa mga bagay na isinisiwalat nila. Ganito, mga senyor. Alam niyo naman siguro, Senyor Amador at Senyor Silvino, ang panganay sa magkakapatid sa anak nung lolo kong si Herlan Lumantao, ay ang ama ko. Si Alpino Lumantao ang panganay, at siyang tagapagmana ng Hacienda Lumantao. Pero alam nyo rin na nabalita noon na namatay ang aking ama sa malalang karamdaman. Pero hindi yun totoo, dahil ang totoo ay linason siya ng aking tiyo na si Senyor Basil Lumantao, ang sunod sa aking ama, na siya na ngayong nakatalaga sa 6 na upuan ng kapangyarihan ng 6 na pamilya dahil sa pagkasakim ng aking tiyo na yon, ay pati ako at ng iba pang taliwas sa kanyang adhikain ay nais na niyang patayin, kahit nakaapelyido o kauri pa niya ito bilang aswang. Wala siyang pakialam, dahil dito ay bumalik kami sa sityong to na orihinal na pinanggalingan ng mga apelyidong Lumantao. At ang tiyo ko, sila lang, kasama ang 3 bihag natin ngayon, na kamag-anak din nga namin, ang may tangkang patayin na unahin ng mga Salandig. Inuna nila si Señora Isla, dahil nga sa parang nagkaroon sila ng pagkakataon nung nalaman nilang dito ang pulot-gata ng mag-asawa. Di ibig sabihin, sa bayang ito ng Himamaylan, kayo rin na Lumantao ang naglalaban-laban dahil sa tubuhan ninyo? Komento ni Senyor Amador. Oho, senyor, tugon ni Erlan. Ipagpaumanin mo, binatang senyor. Hindi kami interesado sa alitan ng loob ng inyong pamilya. Pero ang gusto naming malaman ay kung sino ang sinasabi mo kanina na ikapitong pamilya. At may kinalaban ba ito sa tiyo mo o sa mga salbasyon upang durugin ang pamilya namin na Dalagit at pamilya Salandig? Sa tanong na yun ni Amador ay napalingon si Erlan kay Lucero at sinabing, Senyor Lucero, alam kong nasa iyo ang isa pang libro. Kung may naaalala kang naipamana ng iyong ama,
Napaisip noon si Lucero ng saglit at tugon niya ng, meron siyang baul na iniwan sa akin, pero hindi ko pa yun nabubuksan hanggang sa ngayon. At ano naman ang kinalaman ng librong yon sa pinag-uusapan natin? Dahil dito ay nagwika si Erlan. Sabay pa ibabaw nito ng isa pang libro na lumang-luma na rin ang tekstura sa mesa. Senyor Silvino, nasa iyo ang isa pang libro, hindi ba? Ang libro ng panalangin ba ang tinutukoy mo? Oho, senyor. Inilabas naman noon ni Silvino ang libro ng panalangin o ang puting libro sa mesa. Kung sana ay mahahanap pa ni Senyor Lucero ang libro, ay magiging 3 na ang hawak natin. Dahil nasa pangangalaga ng bawat pamilya ang dugtong ng mga libro na to. Ganon ba? Eh di, kasama rin ito. Uwi ka pa ni Senyor Silvino. Sabay labas pa nito ng isang mas maliit na libro o libreta. Paanong napunta sa inyo yan, senyor? Ang alam ko, hawak yan ng mga salbasyon. Nakuha ko lang ito sa kanila, kamakailan lang. Uwi ka na lang ni Senyor Silvino, pero ang totoo ay alam naman nating inatake nila ang mga salbasyon. Kaya hawak niya ngayon ang libretang yon, na wala pa namang ideya noon si Erlan kung saan nga nanggaling magkapatid. Mawalang galang na, Senyor Erlan. Anong koneksyon ba ng mga libro na tinatanong mo sa tinatanong kong ngalan ng ikapitong pamilya? Senyor Amador, dahil ito sa bawat letrang nakaukit sa likod ng 6 na libro, doon ay mabubuo ang isang apelyido. Kapag napagsama-sama natin ang 6 na librong sinulat ng 6 na maestro. Alright, yun ang galing mga kabagis ko. Well, ituloy natin ang mga palaisipang yan sa susunod na kabanata. Dahil malayo pa tayo talaga mga kabagis, pero unti-unti ay mapapasyalan din natin ang mundo ng 6 na maestro. Next ang shoutout natin mga kabagis ko Hindi pa ako nakapag-kolekta Sa part 18 na lang tayo, ha? So, salamat sa suportang tunay.